Bitterness is a burden that will crush you unless you cast it on the Lord. Ang bitterness, mga igsoon, di lang na siya feelings. Ang bitterness, usa na siya ka burden nga maguba sa imuhang kinabuhi. Once na dili na nimo ihatag ngadto sa Ginoo. Amen. Inay mo to pa ihatag na lagi. Pipika, ihatag na lagi. Pipika yung ko ganingon, ihatag na kuning. 3 ways that we cast the burden of a bitterness on Him. Naitulog ka pamaagi mga igsoon sa paghatag nato sa bitterness diha sa Ginoo. Una, in Psalms chapter 55 verse 1 to 8, give your anguish to God. Ihatag mo ang anguish nato sa Ginoo mga igsoon. Just like David mga igsoon. Lord, paano ako puksa kita Ginoo? Lord, pamatiya ko. David immediately cries out to God to deliver him from his pain. Ihilak sa Ginoo mga igsoon. Langit of Psalms 55 mga igsoon. Usal yun na sa paghilak sa binatay. Dili lang sa binatay, hilak sa pagka-binatay. Ayan, hilak sa binatay, pagka-binatay mga igsoon. It means mga igsoon, agul-hul. Kaya itong tinundanay sa luha nga paghilak mga igsoon. Tinundanay kung unsa ginasunod sa inyong kasing-kasing punta, ihatag yun ganito sa Ginoo. Lord, hindi na ko kaya. Lord, kabangi ako. Lord, ikaw ang ako ang protector. Dito ko anak. But Lord, gano'n kami, naabot kami sa ako Dili ko gusto mo undang. Di ko gusto mo biya nimo. Kabangi ako. Ihilak mga igsoon. The pain and anguish and betrayal that you have suffered is real. Ang kasakit mga igsoon, ang trial na atong masinati mga igsoon, tinuon na, who are always reliving the terrible things. But the first thing you see here is that, una itong bato mga igsoon, give your anguish to God. Tingnan naman, you must not feed on your pain. Dili ta magpakaon anak nakasakit mga igsoon. Hallelujah. Usahay kaunon ng bukta mga igsoon. Usahay mas mudaog ang kasakit nga atong nabati mga igsoon. Daogon ta anak wala usahay. Wala ta kay bawo sa ang atong buhaton, wala nga usahay moral lang ato siyang katyon. Wa pa gani na siya gibuhat sa ato nanatay gi-counter sa iyaha. Kaya naman gikaon na ta sa ato ang kasakit nga iyahang na istorya. Or wala pa gani siya istorya na to, nadunggan ra gani. Gikaon na ta nga kasakit. Wala makita pa lang kasi hangaw. Lamian na tuslako na lang yun. Makina naman kaon na ka sa pain. You've seen what happens to people who feed on that pain, who go back it over and over again. Sahay mga igsoon, sa kanang mga sitwasyon nga nahitabo sa tuwa, sa dihang ikaon na taan ang nakasakit mga igsoon, dili na nato, kung sahay, magsigil na nagbalik-balik na to mga igsoon, who are always reliving the terrible things that happen to them. And of course, it is important to recognize and acknowledge those wounds. Ay, atong buhaton mga igsoon, ato lang nag-acknowledge nga naabot na sa tuwa. Ato na lang pasalamat sa Ginoo. Lord, thank you for this pain. It makes me a better version sa akong self. Thank you for this, Lord. Pero dili ta magpabilin sa imong anak na sitwasyon mga igsoon. Dili ta magpakaon sa kana nga kasakit. With that pain, you will see further down how God give us grace to recognize the reality of how we have been wounded without letting those wounds dominate our lives, mga igsoon. Ato lang na i-allow mga igsoon, dili lang na nato daganan. Kaya sa unahan ato yung makita mga igsoon na ang grasya sa Ginoo ra gyud mo ay naghatag usog nato para ma-overcome ni nga challenge nga nabot sa atong kinabuhi. Amen. Diba? Give your anguish to God. Aron nga dili takan-on ang atong kasakit. Ug ikaduha, you must not abandon your post. Once nakakalimang pain mga igsoon, once nakata sa bitterness sa tong naay mga butang na naghatag o kabaitan sa itong kinabuhi, mga tao, relasyon nga naguba, kasi piyatan na itong nabuhat, dili kita mabiya mga igsoon. Amen. Ang pagbiya, dili solusyon sa problema. When the pain and anguish of betrayal is fresh, it can feel like you have been disconnected from reality. Like you are moving in a dream. Sa diha, fresh pa kayo ang kasakit mga igsoon. Normal, gila nga usahay, murag nag-usaran lang ka. Usahay, wala mo ko'y kaupan rin, Sama sa kanta ni Garinita, tutulog
ang Ginoo natutulog ka ang Dios. And it is normal, kay fresh pa. Say, nagdunusara na lang ka, wala ko'y uyog, and that you will wake up soon and everything will be back the way it was. Nasa diha, nga matawag-tawran na, inimatan mo, mga dini ang Ginoo di ay. So ngayon, sama sa kong musagin sa ko ang muto mga igsoon, nga ayaw o desisyon sa dihang ang imong kasing-kasing gubot pa kayo. Kaya sa dihang ang imong kasing-kasing, di pa healthy, nga mag-desisyon ka, sometimes wrong yun na ang resulta. So, David is saying the same sort of things here. If only he could find himself in another reality, become a dove in the wilderness, they could be free of the pain he's going through. But instead of checking up, he turned to God for help. Ayaw o biya sa kung asa ka, gibutang sa Ginoo karon. Amen. Ang undang na to undang na magpagpangalagan kaya ganun, kasi niya makakita sila ako yung hinungdan na mahawa sila. No, ayaw biya sa kung asa ka, gibutang o giposisyon sa Ginoo. Naakaanak na sitwasyon kay maghatag na nimo mga igsoon nga diha pa ka mas patubuon sa Ginoo. Amen. Once nga gitest ka sa Ginoo, it means na mga igsoon angayan ka para diha sa iya. Dinay mo to pag walay di ay lagi. But instead mga igsoon, let's just turn to God. If you try to bear the burden of your anguish by yourself, it will turn into bitterness. And it will crush you. Sa diha mga igsoon nga kung ikaw rin magdaladala ang kasakit nga naa sa imuha karon mga igsoon, it will turn into bitterness. O maog yun na yung maguba nimo mga igsoon. The only way you can be free of it is to do as David did, cry out to God and give Him all of that anguish. And when you cast out all of that anguish on Him, when you give it to God, you will not be able to sin with it anymore. Hallelujah. Sa dihang mga igsoon nga naata sa kabaitan, naata sa sitwasyon nga naghatag o kasakit na ito mga igsoon, sa sitwasyon nga wala kahibaw kung unsa pa nasa itong kasing-kasing ganong bukat ng gagaayo ni ayaw o biya, but instead mga igsoon ihatag sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Aron mga igsoon that you will not able to sin with it anymore. Cast out. Ingon niya mga igsoon, cast the burden of your bitterness on God. Give all your anguish on Him. Ihatag ragyod nato sa Ginoo. Amen. Diba? Kusog kayo kag all glory belongs to God. Dili ra ang glory mga igsoon ang belong sa Ginoo. Apil ang naa sa atong kasing-kasing para na sa Ginoo. Amen. Apil ang ato ang nasakit para na sa Ginoo. Tanan nga sitwasyon na atong nabati mga igsoon, atong ihatag sa Ginoo. Amen. Mapaitan man, di ba? Makasakitan man, para yun sa Ginoo tanan. Amen. So, ikaduha, give your anger to God. Amen. Hapit na tama na igsoon. In Psalm chapter 55, verse 9 to 15, it is entirely appropriate to be angry when you are sinned against by someone close to you. But what you do with that anger is crucial. If you cling to it and feed it and justify it and grow it in your heart, atong kasakitan mga igsoon, ato ng buhion sa atong kasing-kasing, ato ng lawgan, mutubo gina diri sa atong kasing, mudako gina ang kasuko. It will fuel the bitterness until it consumes you. Sa dihang natin kapaitan sa itong kasing-kasing mga igsoon, at kung ato ng buhion, ato ng patakon, di ba? Morning mag-consume nato mga igsoon. Kaunon kita anak. David words in verse 9 to 11 show us that turning your anger over to God includes the desire of justice. Once kanang kapaitan mga igsoon, once nga ato nang allow nga buyok sa tuwang kasing-kasing, mao na rason nga mangita ka o justisya mga igsoon. Makabuhat na hinuon ka mga desisyon nga dili unta dapat buhaton. That's why David, yan gialaw sa iyang kasing-kasing, may pagpamatyo na sila, may pagkanon na sila sa shark, diba? Kaya sa bata pata, gusto kita natin yung ikapandungan, ikapandungan. Mong maman, mamatay ka lang agad to.
abuti ka, mamatay ka man to. Inaanay bitterness sa kasing-kasing. Once mga igsoon, nagdidig na nato i-let go, once nga ato na napasagdaan, tuot nga ay okay ra ni nga naa ko ani, okay ra ko nga ni gamay ra man wala ka mong dugtong. Diba? Once mga igsoon, kung di ta mahimong transparent sa tong kaugalingon, once nga di ta mahimong transparent diha sa Ginoo, it will cause us mga igsoon trouble. Lamuyon kita na. And that's why it will give us the desire for justice. Kanunay nga mangita tag justisya. Ya, unsa may tinuod unsa may tinuod anak, unsa may tinuod ang pangitabuan. It's because of the bitterness that in your heart mga igsoon. Mangita na kag unsa mo tinuod. Kinsa may naguna di unsa man day ang hinungdan nato. Bisan pag pila na ang labay ng mga Katolikan mga igsoon. Once nga dili na mawa sa mga kasing-kasing mga igsoon, magbalik din ang mga igsoon ug mangita jud ka og justice. Amen. Ikatulo, unsa tay una mga igsoon? 3 ways that we cast burden of bitterness. Diha sa Ginoo na, give your anguish to God. Ikaduha, give your anger to God. Hindi mo ito pa, ihatag na lagi na kasuko with smile. Ihatag lagi na kasuko with smile. Ikatulo, give your attention to God. Ihatag ang imuhang attention at to God sa Ginoo. In Psalms 55 verse 16 to 23. When you turn over your anguish to God and give Him your anger over your betrayal, you are then free to dwell on His faithful protection. Palihog ko sa slide. Ato ning dunganan o basa mga igsoon. Nalagay mga igsoon. Ato ko ba na nagbabasa mga igsoon. When you turn over your anguish to God and give Him your anger over your betrayal, you are then free to dwell on His faithful protection mga igsoon. Once nga ato lang ihatag ang atong anguish, ang atong anger, ang kasuko diha sa Ginoo, o especially mga igsoon, ato nang ihatag ang atong time, oras, attention nga sa Ginoo, we can dwell to His faithful protection. Hallelujah! Amen! Ang protection sa Ginoo na ang kanunay once ang atong attention atong ihatag dinha sa iya. Dili man sila faithful sa ato pero ang Ginoo mga igsoon sa diyang ingon siya nga siya ra gyud ang judge. Tinuod gyud na faithful gyud ang Ginoo. Bisan pag dili ta faithful sa iya or dili ta faithful sa Ginoo pero di nato kalimtan mga igsoon ang Ginoo faithful gyud na sa ato. Amen. In 1 Peter chapter 5 verse 10, na conclusion na ni Son, and now may the God of all grace who has called you to His eternal glory in Christ Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the domination forever and ever. Amen.